Market is down by 26 points or 0.4%. MECQ, inisnab lang ng market. Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today po, Market Summary Lunes Edition. Lunes na Lunes, pinapula nyo ang ating market. Kasimpo na itong mic natin. Ayan ha. Pero sisilipin natin yan, mukha namang nire-retest yung 200 MA natin. Kasama yung MM, APL, ABA, NOW at yung LRW. Let's have a short prayer po bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen. 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 Mga titos and titas, kung naligaw lang ho kayo dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs, tambayan ho ito tungkol sa stock market na kung saan yung ating 13 years of experience sa pagtitrade ho nitong chaos, yung mga pains and gains ng isang bull and bear cycle, ay kinukwento natin, ang tawag natin dyan, Tito Moves, no? Kaya kung naghahanap po kayo ng tatambayan dito sa stock market, ay tara na! Welcome na welcome po kayo, pasok na ho! Yan, tabihan nyo yung Team Autolike natin, yung Team No Skip Ads, Team Replay Bombers, at saka yung Team Patreonatics, pwede nyo ho silang tambayan, tabihan mga titos and titas, ha? Join us ho, no? At baka sakaling makatulong sa inyo itong ating starter kit na ginawa, yan, pagkatapos po ng video na to, kung kailangan nyo pa ng konting fine-tuning sa stock market, nandyan yung mga basic principles and foundation na na-discover natin do sa 13 years na karamihan ay wala ho sa libro. No, kumbaga yung mga diskarte ay nandyan sa starter kit. So panoorin nyo pagkatapos po ng video na to. Yan huwag nyo kalimutang i-click yung subscribe button at sama nyo yung sana all sa notification bell. Para bukas, makasama na kayo doon sa ating opening bell live. Live stream po yan. So, join us. No? So, ito hong market summary. Uunahin natin yung ginawa ng market. Down tayo ng 26 points. Hindi naman ganun kalakihan. Ayos lang naman. Ang atin pong value turnover is 5.5 billion with block sale ng 300 million. So, mga almost 6 million ang ating value turnover. So, ito ho ay hindi normal. Yan. Kasi 8 billion na tayo eh. So, mababa. Ang ating mga foreigners ba, ginawa? Nagbenta pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Lumalabas ang foreigners natin. 869 million, mga titos and titas, ang binato ng foreigners ngayon. Mamaya, baka may paliwanag yan doon sa mga tabalits natin. Ang ating most active, ito, Ali, SMPH, BDO, SM, NI, Converge, nandito sa most active natin, URC, ASEN, P-Gold, and MBT. Ang atin naman top gainer, nakikita ko rito, si Now Corporation, binomba, 9% ang tinaas, BKR, 7%, Chelsea, nasa 6.93%, and yung Primex, nasa 6% din, mga titos at titas. So, karamihan ng mga binomba, mga hindi blue chip, syempre naman. Yung sa isang araw na 10% na inaangat ng isang stock, ay bihirang-bihira nagawin ng blue chip yan. So, usually ito, mga second or third liner po, mga titos at titas. Ipasok natin yung ating mga tabalits. Galing unahin natin sa Philippine Star, optimism wanes on Philippine recovery. Manila, Philippines, the country's road to economic recovery is now getting less and less bright amid sustained surge in COVID-19 cases. Medyo dumidilim daw. Yan ang nangyayari. No? Even as the government has imposed strict lockdown measures, a global data analytics firm said in its weekly economic preview, IHA's market said it now expects lower GDP this year of between 5 and 6%. Eto na, nagbago na ng mga forecast itong ating mga nagbabantay sa ating economy, mga titos and titas, dahil nga nagbago din naman yung path natin sa recovery. Kasi nung last quarter of last year, mga December, medyo
upbeat lahat no? Sabi nga natin noon, hindi na bale na i-extend na natin yung lockdown. At least nakikita natin na contain yung cases, no? Hopefully pagka maayos na pag nagbukas tayo, magdire-diretso. Pero hindi ho yan na nangyari, no? So ang nangyari, nagbukas tayo ng economy, nag-GCQ tayo. After nun, nag-ECQ, di ba? Yun ang medyo matsakit. At ito ho ay more than 1 year na talaga tayo naka-lockdown. Although ngayon, naka-MECQ, pero lockdown pa rin no? So ito, talagang medyo mabigat dun sa economy natin. So we are expecting our index to trade sideways. No? Sinasabi nga natin, that's between 6,000 to 7,200 area. So ngayon ay nasa 6.5 tayo. So nasa gitna, ika nga. Nasa gitna tayo, so pwede tayong bumaba hanggang 6. Kung may mga good news, may mga catalyst along the way, pwede naman tayo umakyat hanggang 7.2. So magdi-dribble tayo dyan. Palagay ko, mga ilang buwan yan, mga titos at titas. Next balita, galing sa Business World, severe slump may amplify risk for Philippine banks. Sabi yan ng IMF. Philippine banks may experience systemic solvency distress if the economic impact of the coronavirus disease turns out to be worse than initially expected, sabi ng IMF. While banks can withstand the exceptionally severe shock in the baseline, they could experience a systemic solvency impact if additional downside risk materialize. The economic shock would weigh on corporate earnings and then spill over to banks. Yun, no, mga titos and titas. So hindi ko na consider na factor, no, yung corporate earnings. Bakit kanyo? Kasi nga ako tinitingnan ko nga lang retail di ba? Yung mga utang ng SMEs, no, mga loan sa SMEs. Pero ito pagka yung corporate earnings, syempre ay bumagsak din yung mga may utang sa kanila ng mga malalaking corporation. So most likely, no, manghihingi ng extension 'yan. Manghihingi po ng extension para makabayad, di ba? So malaki yung malaking burden dun sa mga bangko ito, mga titos and titas, no? So tong balita na to, hindi kagandahan sa mga bangko, but we're praying na makasurvive yung banking sector natin dahil mabigat ito pagka nag-collapse yung banking system. But we're not saying naman na no? Pero kailangan ay babantayan. The key talaga is magsimula ng gumulong yung ating ekonomiya. Yan ang ating mga balita. Pero syempre, Lunes ngayon, magkakaroon tayo ng Showbiz Balita. Galing po sa pep.ph, Gerald Anderson. Yan. Calls Julia Barreto my queen amid persistent criticism about their relationship. Aba, ay open na nga ito si Tito Gerald, at saka si Tita Julia. Kita mo nga naman, no? Naka HHWW, holding hands while walking in the beach. Yan. Hindi na paaawat ang magkasintahang si Gerald Anderson, 32, at Julia Barreto, 24, 8 years lang naman ang gap, sa pagsasapubliko kung gaano sila kasaya sa piling ng isa't isa. Yan. Eto na ba ang dawan mo, Tito Gerald? Yan naman no, mga titos and titas yun na nga, pinuruhan na. Ika nga. Eto na, post na kung post. Yun na no? Yun na wala na itinatago. Kaya yun na nga, mamahalan di ba? Yun na Yun Showport na ba yan? Showport na. Yan ang ating mga balita, mga titos and titas. Ipasok natin yung ating chart. Silipin natin yung ating market, Lagay lang natin yung ating charting. Ano ginawa ng ating market? Ito na. Ito yung sinasabi ko po sa inyo, no, mga titos and titas, na niretest natin halos itong ating 200 MA. Pati yung breakout point, no. Magkakaalaman tayo ngayong kasbu. Bukas po, tomorrow is the day, kung mag-hold yan 200 MA na yan or tatagusin
Pag tinagos po yung 200 MA natin, which is nasan to ngayon? 6,495. Pagka tinagos yan, may mga support naman along the way. Especially itong area na to ng 6,300 area. Diba? May mga sasalo eh. Kumbaga bago ka dumausdos dun sa level na sine-expect natin na 6,000, itong area na to. Yan, ako nga 5,800 pa eh. Pero lagyan natin ng konting allowance. Yung area na yan, di ba? Bago ka naman tumagos dyan sa 6,000 level na yan, may mga sasalok pa sa'yo. Ito, yan, 6,300, no? So, as traders, sabi nga natin, kung yan ang ini-expect mo, you should act also accordingly. Diba? Hindi mo po pwedeng maipilit na, hindi, bullish pa rin ako eh. Hindi. Diba? Kahit anong pilit natin, sabi natin, the market is always right, not us. No? So, since ini-expect natin na yung market ay magte-trade sideways, no? Kailangan ready din tayo how to trade sideways. No? Are we going to trade it? Are we going to just accumulate slowly? Diba? Iba't ibang strategy yan, mga titos and titas. No? Are we just going to wait or hold our position? Antayin nating makarecover? Kasi ito lang ang obvious, no, para sa akin. Tapos na. No, mukhang hindi na tayo lalaglag, babagsak pa doon sa level ng 4,000. Yun naman na maganda kasi nagro-roll out na yung vaccine eh. Yung lowest natin last year, mukhang malabo na nating balikan to. So mukhang intact pa rin talaga yung ating swoosh Nike recovery, no? Yun naman ang positive ho dito eh sa index natin eh. Ibig sabihin, may recovery pa rin tayo. Diba? Yan, sasakto yan dito eh. Sasaktuhin pa rin talaga eh. Pag nandun na tayo sa recovery, yun nga lang, mabagal. Kasi nga, yun nangyari sa atin, ay matindi rin naman yung lockdown na nangyari sa atin eh. No? But then again, no, itong time na to, may mga opportunities ho. No? May opportunities dito sa PSE pa rin. Kasi yung iba bibili pagka hinahataw na. Diba? So, ito yung time para mag-strategize at mag-isip, anong strategy ko? Considering na nagre-recover na, yung PSE pa-recover na tayo, paanong strategy ang gagawin mo? Yan yun eh. Yan yun. So, silipin natin si MM. Si MM ba ay nagre-recover na rin? MM, pasok-pasok. Ayan. Green tayo ngayon. Nag-close tayo ng 563 after 2 days nang bumagsak. So mukhang tatargetin natin itong 6 peso area. No? So ganito po, kung nag-expect din tayo ng consolidation, no? Probably yung mga stocks, most of the stocks, magko-consolidate din. No? So kung ito pong si MM, for example, pwede itong mag-consolidate between 6 pesos and ito na lang muna. 513, 520. Yang area na yan. Pero we cannot discount the pack yung 450 ha. Yung 450 level natin, pag dumausdos yung index, malapit sa 6,000. Gets po ba? So po pwede. Pero ibig sabihin, may support ka na dyan. May support ka na dyan along the way. So pwede kang mag-range trade between 5.2 to 6 pesos or 450 to 6 pesos. Yan yung worst case scenario mo. Diba? So, most likely, kung mauuntog yung index natin, kung magko-consolidate, pwedeng konso ka rin dyan. Titignan natin kung makaka-build ng enough momentum to break 6 pesos. Kasi yung 6 pesos, dalawang linya yung tatagusin eh. Diba? So, matinding catalyst yan bago hubiyakin yung 6 pesos, 6 peso area na yan. Yan si M&M, si APL. Ano ginagawa? Kanina ay daw, ipit na to. Pet ina to it's. Iniipit na po nung yellow and blue. Stars over you. Ayan kitang-kita po, no? So nauntog tayo last week dun sa blue line no, nasa 22 area. Pero ngayon sinasalo tayo nung ating yellow line nasa 20. Pero wag mo rin alisin. Again, kung magre-range trade man tayo, wag mo ring alisin, no? The fact na po pwede ka pa rin bumaba dito sa 17 area. Diba? Especially, yung green line na yan, diba? So, as trader, lahat ng mga scenarios na yan kailangan mapagpatong-patong para makapag-strategize ng tama, diba? Kasi hindi ka pwede maging super uber bullish eh. Diba? Oo, kung yung overall market ay matamlay, diba? Hindi ka po pwedeng uber bullish kasi pag naging uber bullish ka, baka ikaw buhusan ka ng buhusan. Diba? So, medyo defensive play, ang diskarte ho ngayon, mga titos and titas.
So, tignan natin ito. Ayan na, nakakita na tayo ng resistance dyan sa blue line. Tignan natin kung dyan na ba siya magko-consolidate. Okay na tayo dyan. Dribble ka, 17 to 22. Bonus ka siguro, 25. Diba? So, marami pa rin resistances along the way. Antayin natin matapos talaga. Makarecover yung buong market. No? Palagay ko, mga tatlong quarter tayo. Siguro mga 2 quarter pa, makakakita na tayo ng mga good numbers. No? Once kasi magbukas na itong economy, marami na maturukan, magtutuloy-tuloy. No? Wag lang magwo-worsen yung situation. But I think, nandyan naman na yung vaccine. No? I think nakita na natin nung nag-lockdown, hindi na masyado nabugbog yung market natin. Ano? Yan po ang APL. Next natin, sino ba to? Si ABA. Aba. Pero bago ko po ituloy, mga titos and titas, papaalala ko lang na pwede nyo pong pindutin yung like button, ha? At eto pa, isang paalala. This program is rated KKBB. Ano daw yung KKBB para ho doon sa mga bago lang? Kanya-kanyang bili at benta po, no? Hindi po to recommendation to buy, sell, or hold. Not a financial advice, not a legal advice, and most importantly, not a love advice. Ayan, ha? Kung kailangan nyo ng love advice, ay si Tito Gerald ang tanongin ninyo. Yun na eh. Dahil siya ay may queen na. Yan. Si Aba. Eto dancing queen. Eto kumanta ng dancing queen. Eto si Aba. Ang resistance po nito, ayan naman ang obvious. Nauntog tayo sa resistance. 130 area. And probably may uptrend din eh. No? May short-term uptrend na to eh. Yun eh. Iipitin ba yan and bibigay din ba yan eventually? Diba? Matutulog ba yan? Magdi-dribble, finally magbe-breakout. Pagka nag-breakout ho yan, dito na susunod natin na area 160. Tapos ATH na ba tayo? Ayan natin sa weekly. Hindi. Hala ko ATH na. May mga resistances pa along the way. Hindi natin alam. Ang latest po dito sa ABA is yung deal nila, no, with SquidPay, ha. Ito, banking license deal with SquidPay, yan ang latest natin. So, ang babantayan lang naman yan. Yung support natin, this is trading above all the lines na. So, once mabiyak 130, may 160 kang resistance na susunod. Ang support mo, pwede kang tumingin dito sa 111 sa red line, no? Pwede niyo gamitin na support 'yan. Next, Sinaw, ito hinataw, may balita. Ano ba yung balita? Hindi ko masyado naulinigan yung chismoisan dito sa balita. Ano ba 'to? Ano ba gagawin nitong Sinaw? Meron bang ano ba to? Magre-raise ba ng capital, no? Hinataw eh, o may iipitin. Baka may iipitin na naman, ha? May resistance tayo dyan sa 200 MA. Nasa, anong area to? Yang 325 area. Yan po ang resistance natin. Pag nauntog dyan, dribble, balik tayo, 268, 270 area. Pagka tinagos yan, meron pa isa, 100 MA, yung green line, nasa 367, 370 area. O yan. Kaya, ang tanong, kaya Ninaw? Gagayahin kaya Ninaw ito? Yun, no? Parang gumanon lang, Gagayahin niya kaya yan. May enough catalyst kaya, considering pa na yung market sentiment hindi ganun kaganda, kaya niya kaya yan. Bibilib ako pagka kinaya yan. Pagka tinaguso itong mga green line, pwede, no? Pwede. So, ang support natin, nandiyan pa rin sa 268 area, ha? Last na po, LRW. Itong warrant, maganda takbo nito. Pero ito lang ang tricky sa part na to. Ang alam ko, mag-expire to 2022, eh. Itong LRW warrant, ha? Baka kasi yung iba hindi naiintindihan yung binibili. Basta humahabol na lang at, umakyat. Chuchupitin. Minsan baka kayo machupit. Biglang expired na pala. Kaya aralin nyo ito, ha. Nag-i-expire ho ito. Walang forever. Hindi forever itong warrant, ha. Aralin nyo lang ho, ha. Kasi baka mamaya chinuchupit tapos biglang tapos na pala. Expired. Wala na. Hindi na matrade. Pakiaral po ito mabuti. Baka magaya kayo parang chumuchupit dun sa AR. Nachupit. Nachupit ng todo. Resistance. Ito na.
nasa 266, 270 area. O, pero yung all-time high natin nasa 3 pesos. Ha? Ang nakakatawa, parang yung parent company, yung LR, hindi naman umaakyat. Kaya nga magtataka kayo, no? Practical analysis tawag natin dyan. No? I-analyze mo. O, tignan natin yung LR. Ha? O yan siya, may resistance siya dyan. No? Paakyat siya ng paakyat. Pero yung parent company, LR, ano ba ginagawa? Diba? Umaakyat din ba? O. Nauna pa yung warrant do sa L. Ito ang lalim eh. Halos mas mahal pa yung warrant kaysa di ba? Something is not aligned eh. Di ba? Yan ang mga practical analysis dito sa tambayan natin na hindi mo naman mababasa sa libro. Ba't mauuna pa yung warrant? Anak lang yun, nauna pa sa nanay. Di ba? Doesn't make sense, no? Hindi katulad ng Theta at saka T-Fuel. It makes sense. Numakyat yung Theta, naiwan yung anak, okay, normal eh, acceptable eh. Ito yung nanay, iniwan mo yung nanay mo. Ha? Ha? Anong klase kang anak? Ganyan eh. Ganyan eh, no? Ayan muna, mga titas and titas. Ha? Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. At sana ay may napulot kayong Tito Moves ngayon. Ha? Yung like natin, huwag kalimutan. Magkita-kita tayo bukas sa ating opening bell live. As always, trade wisely. God bless you all. Bye.